program appropriations. We don't need actually Saldico, but we need only his confirmation testimony. Sinabi na mismo ng DPWH, sinabi ng BBN, si Marcos ang nagpalinis ng 4,000 flood control projects. Pinunduhan saan program appropriations. Wala pa dyan ang 100 billion pesos. At alam niyo ba, sa Ilocos Norte alone, ito ay hindi mapasusumalian ni Marcos. 31 billion pesos ang infrastructure project doon sa Ilocos Norte, kasama niya anak at ang kontraktor, mga Diskaya. Tapos, papaniwalain tayo na mag-iimbestiga. Yan ay malaking kalokohan. Ginagawa niyang popo ang mamamayan, pero actually, siya ang tarantado. Marcos resign, palayasin. Kulang yun. Marcos resign, palayasin, ikulong. Marcos resign, palayasin, ikulong. Marcos resign, palayasin, ikulong. I-shortcut ko na. Lahat ng ito ay matatapos sa mapayapang paraan, legal, constitutional, kung mag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines mula kay Marcos. Yan ay legal, yan ay legitimo, yan ay napatunayan sa kasaysayan. Tapos na ito, Marcos will be nothing without the Armed Forces of the Philippines, without the Philippine National Police. Tandaan natin, ang nakalagay sa saligang batas, the armed forces shall be the protector of the state and the people. And the people is not represented by Marcos. The state is not owned by Marcos. The government is not Marcos. The government, the state, belong to the people. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Hindi ba nibig? Sabay-sabay, lahat tayo. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan,